Naputol ang lubid ng andas ng Poong Jesus Nazareno sa bahagi ng Arlegui Street sa kasagsagan ng Traslasyon 2026. Live mula sa Quiapo, Maynila, may umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr. Willie, kumusta na ang sitwasyon dyan? Ninya, nagpapatuloy ang misa dito sa Quiapo Church at yung loob at labas ng simbahan ay halos hindi mo na mahulugan ng karayom sa dami ng mga deboto. Tila nakisama naman ang panahon dahil bagamat makulimlim ang buong maghapon ay wala namang naging pagulan o maging pag-ambon man lamang. Kanina lamang ay naulit na naman yung nangyaring insidente nung nakarang traslasyon nung nakarang taon kung saan ay naputol, napatid yung lubid na humihila dito sa andas ng Poong Nazareno. Walang eksaktong detalye kung saang lugar, eksaktong lugar at kung ano ang dahilan ng pagkakaputol ng lubid. Pero malaki ang posibilidad na ito ay nangyari kung hindi bahagi ng Palangka area ay malapit dito sa panulukan ng Palangka Street at Quezon Boulevard. Ito yung karsada na pagbaba mo, pagtawid mo ng Ayala Bridge mula dyan sa bahagi ng Quiapo area, pagkaliwa mo ay Palangka area na kaagad itong tatahakin mo. Ito namang karsadang ito ang direksyon patungo dito sa Quezon Boulevard. Pasado alas 3 kaninang hapon ng bahagyang magkagulo itong bahagi ng Quiapo area dahil habang nasa kalagitnaan ng misa ay merong tila nag-aagawan, nagkakagulo doon sa northbound lane nitong Quezon Boulevard. Nagmistulang tug of war ang nangyari kanina dahil nang lumipat ang atensyon ng marami sa mga tao dito sa bahagi ng Quiapo area ay kitang-kita na nagkakaroon ng hilahan ng lubid mula doon sa mga deboto kontra naman doon sa mga ihos na pilit na nire-recover yung lubid. Ito pala yung lubid na naputol mula doon sa humihila ng andas. Pero nanaig pa rin naman kahit papano itong mga ihos at matagumpay nilang nahila lahat itong naputol na lubid. Kumpara nung nakarang taon, sabi nung mga ihos, mukhang mahaba-haba ngayon ang naputol na lubid. Sa tansya nila, more or less nasa 10 hanggang 20 metro dahil sa haba nung pagkakaputol na yon. Dire-diretso nilang ipinasok sa loob ng simbahan dahil ayon sa kanila, ito ay pag-aari ng simbahan at walang pupwede na makaangkin kahit na yung mga deboto. Iniiwasan kasi nila yung nangyari noong nakaraan taon na marami nag-interest dun sa naputol din na lubid pero kalauna naman ay isnorender ito sa Quiapo Church ang naputol na lubid. Hindi rin nagtataka yung marami kung bakit naputol dahil ang paniwala nila dahil yung mabigat yung hinihila nitong lubid na ito bukod dun sa bagong disenyo ngayon o yung mas pina-secure na design nung andas, nilagyan pa ng 4 na gulong, maliban pa dyan yung mga sumasampa na mga deboto na, sabi nila matitigas ang ulo, hindi mapagsabihan dahil patuloy pa rin sumasampa. Ito yung nakakadagdag ng bigat na hinihila naman ang lubid kaya hindi sila nagtaka kung bakit naputol itong lubid. May balita rin na nasira na naman yung gulong at this time 2 gulong naman ang nasira kung kaya't nagkaroon ng pagkakabalam yung prosesyon sa bahagi na ng Arlegui. Kung matatandaan natin, nung mga nakaraang taon ay naputulan din o nasiraan din ang gulong ang andas habang ito'y nagsasagawa ng traslasyon. Ito yung naging dahilan kung bakit tumagal ng 22 oras ang traslasyon ng Poong Nazareno mula sa bahagi ng Quirino Grandstand hanggang makapasok dito sa loob ng simbahan ng Quiapo. Ninya. Oo. Willie, sabi mo nasiraan ng 2 gulong, yung andas. Wala ba silang pampalit o yung 'di ba pag sa mga sasakyan may spare tire since nangyari na ito in the past? Mukhang meron naman, no? Dahil kanina yung pagkakaputol ng lubid
meron palang spare na lubid dahil inaasahan na nila na baka mangyari nga yung nangyari nung nakaraang taon, kaya nagkaroon sila ng spare na lubid, and most likely inaasahan din nila, ina-anticipate din nila na masisiraan ng gulong, kaya most likely meron silang pampalit. Hirap nga lang makakilos dahil sa parang sardinas yung paligid ng andas, kaya kung i-imaginein mo, hindi ka kagad makakakilos para ma-repair, magawa ka agad yung kung ano man ang nasira doon sa andas niya. And Willie, sa napansin ko nga ngayon, no, ang tagal kanina dyan sa may Arlegui, halos hindi talaga siya kumikilos mga isang oras, Willie. Dahil nga siguro nga, dahil na putol yung lubid. So paano, kaya pa ba nilang hatakin ngayon itong andas? Paano ginagawa ngayon? Kasi parang ang tagal na hindi siya gumalaw. Ang isang mabigat kasing sitwasyon dyan, Jack, yung bahagi ng Arlegui at saka yung ilang mga lugar na lulusutan nitong traslasyon patungo dun sa bahagi kung saan ginagawa yung padungaw, sa bahagi naman sa San Sebastian Church, ay napakakakitid na mga karsada na yan. Kaya bukod doon sa makitid ng karsada, napakarami mga deboto ang talagang nakikisabay, nakikisampa doon sa andas. Doon ay hirapang gumalaw yung lahat ng mga may kinalaman dito sa pag-usad ng prosesyon, Jack. Tsaka yun nga, Willie and partner, no, yung huling nag-cover ako niya noong 2024, na tapos na yung dungaw by 4 o'clock ng hapon. Pero ngayon nga, hindi pa talaga gumagalaw. So, yung plano nila na isa to sa pinakamabilis, well, sa nakita natin, opposite. Opposite to, isa sa pinakamatagal. Pero definitely, Willie, kahit may aberyang ganyan at matagal, same yung ruta. Never nila itong ililihes para mas bumilis, no? Tama, susundin dapat nila yung ruta. Alam mo, kaninang umaga, inaasahan na sana na baka makuha yung inaasahang o yung ina-anticipate nila na o yung tinatarget nila na 15 oras na traslasyon. Pero kasi mula dun sa Quirino Grandstand, nagasabagi ng Finance Boulevard, more or less, mga 1 kilometro lang ang layo nun Nakuha yun sa maigsing oras. Pero papatawid nung Quezon, nung Finance Road na yon hanggang dito na sa makasapit ng Ayala Boulevard, bago dumating nitong Ayala Bridge hanggang sa area nitong Palangka papunta nitong Quezon Boulevard, ay doon na nagkaroon ng napakabagal na usad nitong traslasyon. Nadagdag pa dyan yung nangyari nga aberya kung saan naputulan ng lubid, nagpalit ng lubid. Pagdating naman sa bahagi ng Arlegui, nasiraan ng gulong, at yun ang nakakadagdag sa pagbagal ng usad nitong traslasyon, Jack. Okay. And last question from me, Willie, nandyan ka ngayon sa may Quiapo Church. Kumusta naman ang sitwasyon dyan? Tuloy-tuloy ba yung pagdating ng mga tao? Ano yung mga mga bata ba? May narinig ako, may nagdala pa ng mga hayop, yung mga alaga nilang, yung mga fur babies nila, no? Dinadala pa nila. Oo, at pati mga stroller. May nakikita ka ba dyan? At ano yung nangyayari ngayon? Kung ang pag-uusapan natin itong paligid, apat na sulok itong Quiapo Church, okay naman so far, very peaceful yung sitwasyon dahil nandirito actually yung contingent, malaking contingent ng National Capital Region na siyang umasiste naman, tumulong dito sa mga tauhan ng Manila Police District at ilang pang mga multiplier force na nandirito sa paligid ng Quiapo Church. So, well, may nakikita tayong mga bata, may dalang mga baby. Mukhang hindi naman naging balakid yun, dahil sa, kung mapapansin nyo doon sa aking likuran, itong Quiapo Church, ginawa nilang systematic ngayon yung mga nagsisimba, yung mga pumapasok dito. Hindi agad-agad basta makakapasok, nakakordon itong paligid ng Plaza Miranda at nakabantay dyan ang karamihan sa mga tauhan ng National Capital Region. At pagpasok mo sa loob, merong kordon, merong yellow line na po pwedeng sundin ng ating mga kababayan na para magsimba rito. Kaya okay naman, in order lahat na in general na maituturing itong bahagi nitong Quiapo Church sa Niña. Alright, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr.